Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasambong baril mo. Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salip na! Salvasyon! Magandang hapon po sa inyo, Don Simon. Oh, David, ikaw pala. Gusto ko sana kayong makausap Tungkol saan? tungkol sa pagkakaalis ko sa trabaho. Iho, ako man ang may-ari ng asyenda. Pero ipinaubaya ko na ang pamamahala kay Nicole. Kaya't kung ano man ang desisyon niya, yun ang masusunod. Dahil kung hindi, mawawalan ng saysay ang posisyon na ipinagkatiwala ko sa kanya. Parang awa niyo na po, Don Simon. Nakasalalay po sa trabaho ko dito ang kinabukasan ko. Iho, alam mo naman siguro ang patakaran ng negosyo ko. Kung trabaho ay trabaho, hindi ko kayo pinagbabawalang makipagrelasyon sa inyong kapwa-trabahador. Pero ang gawin ng personal ninyong dalawa, tulad ng paghahalikan ay ayaw na ayaw ko. Kaya ikinalulungkot ko. Don Simon, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag naman ho. Matitigil po ako sa aking pag-aaral kung mawawalan po ako ng trabaho. Kaya kung sa tingin ninyo nagkamali po ako. Pakiusap. Bigyan pa po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap po, Don Simon. Huwag nyo na ho akong tanggalin sa trabaho. Okay. Basta ipangako mo sa akin, hinding-hindi na mauulit pa ang nangyari. Opo. Maraming salamat po, Don Simon. Asahan po ninyo. Hindi po ako masasangkot sa ganitong akusasyon sa akin. Akusasyon? Anong ibig mong sabihin? Hindi po totoo yung binibintang nila sa akin. Una po, hindi ko hunobya si Nika. Pangalawa, hindi ko po alam kung paano ako napasok sa motel na yon. Dahil lang naaalala ko ay nasa isang restaurant kami ni Nika.
Pero nung paggising ko, naiisang kwarto na kaming dalawa. Kung paano ko napunta sa motel na yon, ay hindi ko ho alam, Don Simon. Hindi ko ho alam. O David, ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba natanggal ka na? Malamang yung box na ito ang may pakala ng nangyari sa akin. Hoy, kinakausap kita. Magsalita ka naman. Pwede ba? Magtrabaho ka na lang. Hindi yung sinasayang mo yung pinapasahod sa'yo. Napakipagmarites mo. Kinakausap kita ng maayos. Magsalita ka naman ng maayos. Nagsasalita ka nga ng maayos pero pakikipagchismis ang inaatupag mo. Anong chismis? Tinatanong lang naman kita. Ang pagtatanong sa buhay ng ibang tao ay maituturing ng chismis. Ma'am Saibna, nariyan ka pala. Good morning po, ma'am. Oo, kanina pa. Ito kasing si David. Kinakausap ko ng maayos pero sinagot ako ng pabalang. Sino namang hindi maiinis sa'yo? Pinakikilaman mong personal kong buhay. Tinanong lang naman kita kung bakit naririto ka pa. Hindi ba natanggal ka na? Oo nga naman, Max. Kaysa tanungin mo ang personal na itong buhay si David, bakit hindi lang ang trabaho mo ang pagtuunan mo ng pansin? Sinasayang mo ang oras mo sa walang kwentang bagay. Pasensya na ho kayo, Ma'am Sarita Salvacion. Hindi ko kailangan paghingi mo ng pasensya. Ang kailangan ko ay ang katapatan mo sa trabaho na kahit alam mong hindi ka binabantayan ng superior mo, ay magtatrabaho ka pa rin. Sobrang init. Ay, parang umiikot ang paningin ko. Nahihilo ko. Densyo? Upo muna ako dito. Baka matumba ako. Densyo, anong nangyayari sa'yo? Nahihilo ako, Don Simon. Teka, tatawag ako ng tutulong sa atin. Dahil hindi rin kita kayang buhatin. Endong! Halika nga dito at tulungan natin si Densyo. Sige, mag-order ka na kahit ano. Ma'am Saribna, ako na mababayad. Ma'am Salvacion na naman? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kung tayo lang ang nag-uusap, ay saribda lamang ang itawag mo sa akin? Kung kasi, nakakaya naman sa'yo. Superior pa naman kita. Superior mo lang ako sa trabaho, hindi sa personal. Sa personal, ay magkaibigan tayo. Sige ka. Minsan pa akong tatawagin ma'am. Kung dadalawa lang tayo, ay hindi na kita kakausapin. At alam mo ang dahilan pag hindi na ako nagsalita. Oo na. Alam ko na kung galit ka na dahil hindi ka na nagsasalita. Mabutit alam mo. Siyempre naman. Ano kaya tayo sa isang compound? At magkalaro pa tayo. Siyempre, kilalang kilala kita. Ewan ko lang. Kung inulit mo, pag ang pagtawag sa akin ng ma'am,
Pagdadalawa lang tayo. Hindi lang kita tatawaging sir, kundi Don David pa ang itatawag ko sa'yo. Ano? Grabe ka naman. Oo, at ikaw nang nagsabi. Kilalang kilala mo ko. At alam mo naman siguro na pag sinabi ko ay gagawin ko. Oo na. Oo na. Huwag ka na magalit. Siya nga pala. Ano ba sa yung pinagtatalunan yung dalawa kanina ni Max? Kala ko ba narinig mo kanina? Hindi. Naulinigan ko lang ang naging pag-uusap ninyo. Pero hindi ko narinig lahat. Teka, bakit? Totoo bang tinanggal ka sa trabaho? Akala ko ba ililipat lamang tayo ng departamento? Pero hindi naman natuloy na ilipat tayo, hindi ba? Oo, hindi nga. Pero, pinagtangkaan naman akong alisin sa trabaho eh. Ha? Pinagtangkaan kang alisin trabaho? Bakit? Hindi mo pa ba nababalitaan? Ang alin? Tinangka akong alisin sa trabaho ni Ma'am Nicole. Hindi nga lang natuloy dahil nakiusap ako kay Don Simon na huwag akong alisin sa trabaho. Pinagtangkaan kang alisin sa trabaho? Anong kasalanan mo? Kumakalat kasi sa iba nating katrabaho na galing daw kami sa motel ni Nika. Ano? Galing kayong dalawa ni Nika sa motel? Oo, yun ang sinasabi nila. Salamat naman. At nakauwi na ako. Ang init-init talaga. Basang-basa ako sa pawis. Ang sapatos ni Densyo. Naririto sa labas. Umuwi na ba si Densyo? Densyo! Densyo! Adeleg, mabuti naman at dumating ka na. Ang aga mo namang umuwi. May problema ba? Wala naman. Pinauwi lamang ako ni Don Simon kaagad. Ha? Bakit? Nahilo kasi ako habang inaalisan ko ng tuyong dahon ng mga halaman sa hardin kanina. Ano? Nahilo ka? Oo, Dileg. Mabuti na lamang kamo at nakita ko ni Don Simon dahil naroon lamang siya sa may pintuan ng malaking bahay. Ha? Gusto mo sana niya akong dalhin sa ospital pero tumanggi na ako dahil bigla ring nawala yung pagkahilo ko. Di sana'y hinayaan mo na lang na dalhin ka sa ospital para malaman kung may sakit ka nga. O baka naman heat stroke na yan. Anong heat stroke na sinasabi mo dyan? Makakausap pa ba kita kung na-heat stroke ako? Wala akong sakit. Bumaba lang siguro yung blood pressure ko dahil ilang gabi na akong nagpupuyat. Kaya masustansyang pagkain lang ang katapat nito. Hini-stroke ka dyan. Ang mabuti pa Kuad, magsandok ka na ng makakain at ako'y nagugutom na kanina pa. Anong kakainin natin? Kararating ko nga lang Di pa ako nakapagluto. May nakapagluto na ako habang wala ka. Kaya maghain ka na at nang makakain na tayo ng pananghalian. Kanina pa walang himik si Saripda. Tinapos lamang niya ang pagkain niya kanina.
At saka na siya nagmamadaling umalis. Galit kaya siya sa akin dahil sa pagtawag ko sa kanya ng ma'am. Pero kung galit siya, hindi na sana niya ako kinausap. Pero bakit ganun? Bigla na lamang siyang hindi umimik. Nagmabanggit ko na galing kami ni Kasamuntil. Hindi na ako kinausap. Anak ko, ito na naman ang babaeng ito. Mahirap lang pahirap ispilingin ang ugali. Mayat maya, mabait. Tapos bigla-pila. Hindi ako kakausapin. Ay, nako. Magmamadali na nga ako dito sa ginagawa ko. Para maaga akong matapos. Dahil may exam pa ako mamayang gabi sa klase ko. Masyado ka yatang busy. Magmerienda ka muna. Ito, dala lang na kita ng pagkain. Naku nag-abala ka pa. Ganun pa man, salamat. At lagi mo akong naalalang bigyan ng pagkain. Okay lang yan. Kasiyahan ko naman ang makita kang nakangiti. Salamat. Pero nag-utos ka na lang sana ng iba. Baka may masabi ang iba riyan. Walang masasabi ng mga yan. Dahil naaabotan ko naman sila. Mabuti ang naisip mo kung ganun. At nang sa ganun, walang magkalakas loob na mag-intriga sa atin at mananatiling lihim ang lahat. Oo, dapat lang. Kaya lang naiinis ako. Mula pa kaninang umaga eh. Naiinis ka? Bakit naman? Paano naman kasi? Muli akong pinahiya ni Salvacion dahil kay David. Ano? Pinahiya ka ni Salvacion dahil kay David? Paano nangyari yon? Wala na si David. Tinanggal ko na siya, hindi ba? Hindi na ang kala ko eh. Wala na siya. Pero nakita ko siya sa loob. Sa dati niyang pwestong nagtatrabaho. Bakit kaya? Sige, lumabas ka na. Pero papuntahin mo ang David na yun dito sa opisina ko. Kakausapin ko. Ano? Babalik ka na agad sa Maynila? Oo, Papa. Ano ka ba naman, iho? Bihira ka na ngang pumasyal dito sa bahay. Nagmamadali ka pang aalis. Hindi ko naman talaga planong mabakasyon eh. Nagkataon lamang na malapit lamang dito ang sisimulan naming construction building. Kaya dumaan ako dito para naman makita kayo at makumusta. Ikaw kasi ay anak ang inaasahan kung hahalili sa akin sa hasyendang ito eh. Papa, naririnig naman ho si Mang Lensyo eh. Sabi niyo ba na napropromote niyo na si Saripda na supervisor. Mula sa pagiging encoder, ginawa niyo siyang supervisor. Ano pang trabaho ang gagawin ko rito? Iba pa rin kung naririto ka, iho. Siyempre, matanda na rin ako. Papa, matanda na nga kayo pero malakas pa kayo. Kaya alisin niya muna yung ibang alalahanin. Ang mabuti pa i-enjoy ninyo ang buhay. Total, may mga tao naman kayong pinagkakatiwalaan tulad ni na Mang Lesyo at Saripda. Paano pa ba? Papasok na ako sa kwarto ko para makaligo na ako at makabalik na ako sa trabaho.
Yung trabahong iniaalok sa'yo, kumusta ka pala? Talaga bang tatanggapin mo yun? Pinag-iisipan ko pa, Papa. Huwag ko kayong mag-alala at sasabihin ko sa inyo kung sakaling tatanggapin ko ang trabahong alok ni Mayor sa akin. Bukas yan. Bumasok ka na. Pinapunta niyo raw ako dito sa opisina niyo, Oh, Ma'am Nicole. tatayo ka lang ba dyan? Pasisigawin mo pa yata ako. Lumapit ka na. Salamat po. Sinabi ko bang maupo ka? Ah, Tumayo ka. pasensya na po. O bakit nandito ka pa? Hindi ba tinanggal na kita sa trabaho? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na kunin mo na ang sahod mo at nang makaalis ka na? Ma'am Nicole, ang totoo po niyan lumapit ako sa papaling niyo at nag-iusap ako sa kanya na bigyan pa ako ng isa pang pagkakataong makapagtrabaho dito. Ano? Kinausap mo pala ang papa ko? Ang kapal naman ng mukha mo. Pasensya na ako, Ma'am Nicole. Yun lamang kasi ang alam kong paraan para manatili ako sa trabaho ko. Ano? Kaya kinapalan ko ng mukha ko. At nakiusap ako kay Don Simon na panatilihin ako sa trabaho. Salamat naman. At binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para makapagtrabaho pa ako dito. Ang bango-bango mo talaga, Nicole. At ang gandang-ganda mo. Hindi talaga ako magsasawa sa iyo. Ako rin, Max. Mahal na mahal kita. Nicole. Max, iyong-iyo ako. Huwag kang mawawala sa akin, ha? Oo naman. Siya nga pala, yung pinapagawa ko sa iyo. Nagawa mo na ba? Oo naman. Alam mo namang lahat ng sinasabi mo ay ginagawa ko. Kung ganun, ibigay mo na sa akin ang mga yon para magawan ko na ng paraan. Oo, bukas na bukas. Ibibigay ko sa iyo. Max, mahal na mahal Nicole. kita. Max, oo. Ano kaya ang mangyayari sa tagpong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Salit na Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tulog ng iyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Salit na Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas,
Bombo Radio Philippines. Sarip na! Salvasyon!